So dumako naman tayo dito sa interview naman sa kanya sa Paris. Talaga naman bonggang-bongga. Paris, Kuwait, wow! Talagang Talagang anong-ano 'to si VP Sara, palong-palo. Biruin mo i-interviewhin ka lang sa Paris pa at eto ang mga sinabi niya, 'no? Hmm, Noon Vice President Sara Duterte. mm. Vice President Inday, the Dito na tayo, tumalo na tayo. This is how you ignore you. Tumalo na tayo kung bakit, nasabi niya, nasabi niya, ikwento niya ngayon 'no, na yung pag-resign niya raw. So siguro naalala niya lang ito ngayon or, nakaalala siya ng, paninira or, kasiraan nga ng ating pangulo. So naalala niya lang ito ngayon 'no, na si PBBM daw ay, 10 AM pa lang ay amoy alak na, Diyos ko po. Yeah. 10 AM pa lang ay amoy alak na, 'no. So, eto naman muna reaction ko bago ko iparinig yung kanyang, sinabi ha. Ang reaction ko diyan or sige naamoy alak, naamoy mo na amoy alak siya. Eh, ano naman, malay mo nag-inuman sila nung gabi at hindi pa medyo naparami yung inom ng pangulo o napasarap ng inom yung pangulo. Malay mo hangover yon Sara, hindi ka ba umiinom? Ang isang tao pagka umiinom ng gabi at, maaga kasi nagigising ang ating pangulo at, kahit na naligo ito, nandiya-diyan pa rin yung hangover niya. Baka hangover yung naamoy mo. Ang, pino-point niya rito guys ay, umiinom na. Umagang-umaga umiinom na, lasing na, lasenggo. Oh, mga gano'n. Na hayok sa alak, gano'n. Eh, hindi ba puwedeng may hangover lang? Eh, kami nga ganyan, eh, medyo napapasarap, 'di ba? Tapos maaga kang gumising dapat kasi hindi ka pa magigising ng maaga diyan, eh. Eh, kaso pangulo siya. Eh, ano naman kung mangamoy alak ang ating pangulo, 'di ba? Masama na bang uminom 'yun? Bawal ba yung alak? Hindi naman bawal ang alak, puwede namang uminom, eh. As long as na tutuparin mo pa rin yung, trabaho mo. Eh, ikaw nga diyan, eh, hindi ka na nagtatrabaho, eh. Travel ka ng travel, o tingnan mo, ini-interview ka nga sa Paris, eh, 'di ba? O, eh, ang pangulo kahit na nag-happy-happy or, nag-inom siya nung gabi, pinipilit pa rin niyang magising ng maaga para lang, matupad niya yung trabaho at, magampanan niya yung kanyang trabaho sa Pilipinas. Alright, sa ating mga kababayan sa bayang, pinagkakatungkulan niya. Alright? Oh, BP Sara, wag kasing, 80-80 sabi nga nila, wag kasing 80-80. Eh, ano naman, na eto ha, okey, eto ang pahayag niya. Nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin. Ayan yung ano, etong sinasabi niyang ito guys, eto yung pasa siya ng resignation papers na ano raw, bakit daw tinatanong daw ng presidente natin na bakit ka daw magre-resign? Wow, BP Sara, alam mo na, ang ating pangulo ay syempre nice talaga siya sa sa mga tao. Why? Bakit ka magre-resign? Oh. Ito yung yung kinikwento niya. Okay? Usapan kung bakit ako mag-resign. Yan o. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin. Actually guys, hindi naman maatake ang ating pangulo sa kanya nung time na yon o maatake sa kanya yung mga Marcos loyalists. Yung PBBM supporters po ang umaatake sa kanya. Actually, gumawa pa nga kami mga vloggers at ako po ay kasama doon. Gumawa pa kami ng rally na pinapatungkulan namin siya na Sara resign sa DepEd.
No, so mga ilan-ilang araw noon pagkatapos ng rallying yun ay nag-resign nga siya. So that means hindi niya nakayanan yung panawagan namin na mag-resign siya. Okay? Habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results Ayan. sa administration. So hindi na ako sabi ko ayaw kong pag-usapan. Wow. And sabi niya, he tried to ask me to stay. Wow. Tapos sabi ko, So gusto raw ng Pangulo na mag-stay pa siya. Huwag kang mag-resign, sabi ng Pangulo. Huwag kang mag-resign kasi kailangan pa kita. Ganon-ganon. Sabi ng Pangulo. ayoko na. Mm-mm. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Wow. Sabi ko, wala akong gustong. So inoperan pa siya ng Pangulo. PBBM, totoo po ba ito na inoperan mo si VP Sara ng position? OMG, talagang love na love mo si VP Sara, ha? PBBM, ha? Posisyon. Tapos ang sunod niya sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections? Wow. Mga senators. So sabi niya, So pinapatulong siya sa midterm elections. Ibig sabihin yung mga senators, dalawa sila na mga ngampanya. Kaso tumanggi na ito si VP Sara kasi meron nga siyang sariling mga senators na dadalhin. Yun nga yung PDP. No? So yun na ang istorya noon. At ano pa ba? kasi diba, yung pugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Ganun siya. Sabi ko, hindi ko pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, mag-stay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba ako tumulong sa Teka lang. Ang Monday. Ay! Good afternoon, Vice President Inday Sara Teka Duterte. lang. Vice President Inday. sabi niya, kasi diba, yung pugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Sabi ko, hindi ko pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano. So, yung time na yun na nag-resign si VP Sara, hindi pa masyadong hard ang ating Pangulo. Talagang kinoconsider pa siya as ang member nga ng unit team, no? So, inaano pa siya. Talagang maaaring totoo naman ito. Yung inaano pa rin siya, yung parang sinasabi pa rin sa kanya na huwag kang mag-resign at mag-stay ka pa rin. Talagang mabait ang ating Pangulo. Para sa 2025 midterm elections ng Senate. Reconsider my resignation. Na sinabi niya, mag-stay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba ako tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi yung actions ng taong tumitingin as failure. Yun. Kaya nga raw hindi siya failure. Hindi. Syempre, paano na lang yun ng Pangulo, VP Sara? Paano na lang yun ng Pangulo para lang hindi ka masaktan? Graceful exit ka nga Nako, ewan ko sa'yo, BP. Okay, so yun. Teka. Action yun ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako sa Department of Education. Talaga ba? Failure ka kasi nga nung nag-resign ka ay doon na nalaman yung yung mga ginawa mo sa DepEd. Syempre, ano ka ba, Sara? Syempre hindi pa alam namin ng Pangulo nung time na yun na nag-resign ka, hindi pa namin alam kung ano yung mga kagaguhang ginawa mo. Kaya nung nag-resign ka at wala ka na talaga sa DepEd, ay doon na namin inimbisigahan or doon na nila inimbisigahan kung ano yung mga nangyaring, kung ano yung mga galaw mo sa DepEd habang nasa loob ka ng DepEd. Syempre, gaganunin ka ng Pangulo dahil hindi pa namin alam hindi ka pa iniimbisigahan. Ngayon, nung naimbisigahan ka na at ang dami mong kapalpakan at ang dami mong ginawang katarantaduhan sa DepEd, masasabi pa ba na hindi ka failure? Failure ka!
no, nung naimbestigahan ka. Oh, 'di ba? Meron kang ghost students, yung mga schools na pinapagawa sa iyo, 12 schools lang. Ewan ko kung ilan lang yung schools na ginawa mo samantalang may quota ka doon. Oh, meron ka pang mga Nutriban na hindi mo pinamahagi, pinabulok lang. Oh, meron ka pang mga laptops na hindi mo responsibilidad mo na 'yon, hindi mo ginalaw. So pakinggan natin hanggang doon sa may bineso na raw siya, na nagbeso daw ang ating Pangulo sa kanya nung aalis na siya. Of Education Secretary. At ang claim sir dito, hindi yung gusto niya akong manatili magtrabaho para sa kanya, sa administrasyon. Yun yung Ay, teka lang. Naku, nawala na naman. Ano ba yan? Oh. Okay. yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin. This was 10-20. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko. 10:30 daw. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. Oh. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Oh, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. Oh, hindi mo naman pala nakita eh. Oh, bakit sasabihin mo nag-inom siya ng whiskey? Hangover yon. Umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya. At 10:30. Okay. So, yun, amoy alak daw siya. Doon na-confirm yung decision ko. Wow! na mag-resign. Doon daw na-confirm yung decision niya. So, hindi ako ang Hoy, VP Sara, talagang nag-resign ka na, no? Paalis ka na nga niyan eh. Oh, doon daw niya na-confirm na talagang gusto niya nang umalis. Eh, hindi rin. Mas maganda nga ngayon ang kinalalagyan ng ng administration nung wala ka na. Alam mo, consider na namin na wala ka na, promise. At kahit amoy alak man ang ating presidente, okay lang yun. At as long as na nagagampanan ng ating presidente ang kanyang tungkulin, at napakaganda nga ngayon. At hopefully, tama na yan, Sara. Tama na yung mo, wala ka na. Marami ng mga DDS ang bumabaliktad at nandidiri sa inyo. Alright? Marami ng muhing-muhi sa inyo. Okay? Yun ang tatandaan mo. At ang aming Pangulo ay pagdadasal na lang namin na may mga makulong nga dyan sa investigasyon na yan.